Ayan, nandito ako ngayon sa JNR Corporation at ito po yung biyaya ng Lord sa akin for 35 years. Ay binigyan ako ng negosyo ng Lord mula sa wala, 800 pesos ang punan ko. Noong 1980 po ako nagsimulang magnegosyo, batang-bata po ako noon, 19 years old. At nag-asawa ako ng bata kasi sobrang ganda nga naman natin, kaya ayan, nakapag-asawa ng bata. Dahil sa pilitan, wala na tayong magagawa dahil yung boyfriend ko ay na-aksidente ng motor, binantayan ko sa ospital, na-chismis na ang ganda ko. At nasabi ng mga tao na nag-asawa na pala ang Doña Sally, pero hindi pa po kami mag-asawa. Wala po nangyari sa amin. Nagkataon lang po na hinihimas ko siya at inaalagaan. Kaya lang, hindi pumayag ang aking mga magulang na hindi kami makasal. Kaya 19 years old, batang-bata, pinakasal kami. Wala na tayong magagawa. Ando na tayo. Maraming tao nagsasabi sa akin, ako walang mangyayari sa buhay ninyo. Dahil ang bata niyo nag-asawa, ano gagawin niyo sa buhay? Hindi pa hindi pa tapos ng pag-aaral, pero yung sweetheart ko, yung boyfriend ko ay natapos siya ng 2 years aeronautical sa PATS. Pero ako ay undergraduate ng secretarial kasi nangarap ako na darating ang araw magkakaasawa ako ng isang CEO na mayaman at ako ang kanyang secretary. At dumating yung panahon, nagkaanak agad kami, nagtatrabaho naman ako noon sa isa akong clerk sa custom, clerk ng clerk, parang katulong lang ako ng isang clerk. Ganun kababa at ang sahod ko ay 80 pesos. Sa alam na isang buwan ay 240 noong 1980. At pagka wala akong pera, bibili ako, buntis pa ako noon, bibili ako ng pakwan, ibebenta ko yung mga pakwan, hihiwain ko at yung kita noon, yun yung kakainin ko. At habang kinakain ko yun, nagsasabi ako sa sarili ko, darating ang araw, yayaman ako. At may isang nakakatawa na ginawa ako. Nung panahon na nililinis ko yung office ng boss namin, yung examiner sa custom, ay 7:30 nandun na ako kasi darating na sila. Naupo ako doon sa table ng boss ko habang pinupunasan ko, nililinis ko. Sabi ko, darating ang araw, yayaman din ako, magkaka-opisina rin ako, at nakikita ko sa aking pangitain yung gagawin ng Panginoon. May nakakita sa akin. Ang nakakatawa pa doon, kinuha ko yung aking sahod na 240, nilagay ko, gumupit ako ng mga dyaryo, tapos pinaypay ko yung pera at may nakakita sa akin, naku, ang Donya nangangarap. Sabi ko nung araw, 1980, magdilang anghel ka. Pero sabi ko, tawanan talaga, ikinismis pa ako. Nakita ko yung si Sally, nangangarap, nagpapipay ng pera. Pero sabi ko, dati ang araw, mangyayari yan, yayaman ako. Hindi ako mananatiling mahirap, hindi ako mananatiling pagtatawanan, hindi ako mananatiling katulong. Dati ang araw, yung mga pinangarap ko, yun ang gagawin ng Panginoon. At dumating nga yung araw, ayan, nagkaroon na ako ng kumpanya, nagkaroon na ako ng opisina. Ito po ay, ano lang po ito, parang sa mga bisita, showroom ng lahat ng product na meron kami. At kung may meeting, magme-meeting na rin dito. Ito naman yung entrance natin. Ayan. Dito naman po tayo pagtatanggap ng bisita. Ayan po. At dito naman, pagka hindi pa siya kakausapin, doon naman. At sa second floor naman yung ating office. Imposible sa paningin ng tao na paano mangyayari na isang katulad ko ay pagpapalain. Hindi naman ako katalinuhan. Sabi ko nung araw, pag naka 75, masaya na ako kasi pasado na yon. Kaya pag nag 78, 79, nag 80, ay may palakpak na ako doon. Pero yung iba, 90, 99, umiiyak pa dahil hindi perfect. Inisip ko lang noon, ang gusto kong mangyari sa buhay ko, yung gusto kong mangyari, yun ang sinasabi ko. One day, wala pa yung mga bagay na pinangarap ko na ngayon ay meron na nararamdaman ko darating yon. Kaya payo ko sa inyo, mangarap, maniwala, magdeklara. At one day, magugulat ka. Lahat ng idiniklara mo, lahat ng sinabi mo, yun ang gagawin ng Lord.
Kaya ang pangangarap ay napakalaking bagay po. Libre po ang pangangarap. Pero maraming tao ayaw mangarap, ayaw magdeklara. Sino magdedeklara sa atin? Ang sabi ng Numbers 14:28, tao, buhay akong si Yahweh. Ano mong narinig ko na pinag-uusapan ninyo, yun ang gagawin ko. Wala po akong kausap nun, kundi ang kausap ko si Lord. Lord, hindi ka papayag na ako'y manatiling mahirap. Darating ang araw, i-bless mo ako, magiging blessing ang buhay ko. At ngayon, tunay na. Si Doña Sally ay isang pagpapala. Saan man makarating, siya ay biyaya. Dahil meron akong pinagmamalaki. Sino pinagmamalaki? May Diyos na mabuti, na nagmahal sa akin, nagmahal sa iyo, at magmamahal sa ating lahat. Kaya enjoy life. Be a blessing. Kaya tayong lahat ay Donya, paganda, pabuti, payaman, palakas. Declare it, whatever you say, it will come to pass. God bless you all and more blessing to all of us.